King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 949. Green Bronze Pillar. Sa loob ng Great Gun Imperial Palace, sumiklab ang talakayan sa pagitan ng mga bulwagan at kalangitan. Nakalok ang tingin ng lahat sa screen ng Second Prince at Ninth Prince. Ito. Anong uri ng kayamanan ang nakatago sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Ang liwanag na nakikita natin ay marahil isang maliit na bahagi lamang. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga grupo ay nakakalat sa gitna ng Imperial Tombs. Marami na ang nakapasok sa center. Kung nagtutulungan sila, hindi imposibleng makuha nila ang kayamanan. Sa sandaling ito, mas binigyang pansin ng lahat ang kayamanan kumpara sa paglilitis sa Crown Prince. Hanggat may nakakuha ng kayamanang ito, paano kung ang laban para maging Crown Prince ay mauwi sa lubos na kabiguan? Ang 8 big families at iba pang puwersa sa loob ng Great Hall, kasama ang elder mula sa Sky Suspension Palace, ay tumingin sa mga screen sa kalangitan ng may pagkabigla. Maraming tao ang nagsisisi. Bakit wala ang kanilang clan na miyembro sa Blackwind Canyon ngayon? Bakit ang napakalakas na treasure glow ay nagmumula sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Napakalayo ni Chanel sa Blackwind Canyon. Natigilan ang tiyuhin ng ika-13 prinsipe at nataman ang ulo sa pagkadismaya. Ang mga pinaka nasa sabik ay ang mga bulwagan ng 9th, 5th, at 2nd Princes. Ayon sa mga screen, ang tatlong puwersang ito lamang ang mayroong sinuman sa Blackwind Canyon. Si Zhao Feng ay talagang isang taong may malaking kapalaran. Napabuntong hininga si Duke Nanfeng sa kanyang puso. Ilang iba pang mga figure sa likod ng malaking bulwagan ay nag-uusap sa isa't isa. May mali. Bakit may napakalakas na treasure glow na nagmumula sa Blackwind Canyon Forbidden Ground? Sabi ng isang malabong mataba na may malalaking tenga. Masyadong kakaunti ang impormasyon tungkol sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Nasa kamay nila ang Dragon Jades, kaya hindi ito dapat maging masyadong problema. Sagot ng isang kulubat na elder. Wala sa mga prinsipe ang nasa kanyan. Kung ang isang tao ay maaaring kumuha ng kayamanang ito ay magiging isang malaking kapalaran para sa buong Great Gunlord Dynasty. Sabi ng isang figure sa likod. Ang grupo ng 6 ay pumasok sa hagdan ng bato sa gitna ng ipinagbabawal na lupa at dahan-dahang pumasok. Ang landas na ito ay malamang na humahantong sa kung nasaan ang kayamanan. Kumislap ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila. Ang itim na hangin sa loob ng pathway ay mas condensed kaysa sa labas, at ang pathway ay halos ganap na itim. Higit pa rito, ang kakaibang material ng mga pader ay kapansin-pansing nabawasan ang pandaman ng lahat. Woo! Isang malagim na sigaw ang biglang tumunog sa kadiliman, at isang higanteng itim na figure ang tumangay sa grupo na parang buhawi. Hindi maganda. Isa itong Emperor-level na Blackwind Yin Ghost. Lahat ay may malungkot na ekspresyon. Tulad ng iniisip nila, ang panganib ay umiral kasama ng kapalaran. Matagal na silang lahat na gumagala sa labas at nakatagpo lamang ng King-level na Blackwind Yin Ghosts, ngunit nakilala nila ang isang Emperor-level na Blackwind Yin Ghost pagkatapos pumasok sa pathway na ito. Mula rito, nakita nila na tama ang kanilang landas. Terra na, ang matanda na nakasuot ng lila ay sumalakay na may lakas ng soul power. Itinulak niya ang kanyang palad, at kulay ube na liwanag na maaaring makapinsala sa parehong pisikal at kaluluwang mga dimensyon na kinunan patungo sa Blackwind Yin Ghost. Naglabas din si Leitong ng isang maitim na perlas ng kidlat at inilagay ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa dito. Isang kidlat ang nabuo mula sa kanyang kaluluwa at agad na bumaril, sumabog sa ulo ng Blackwind Yin Ghost. Sinasalungat ng mga pag-atake ng kidlat ang masasamang demonyo at espiritu, kaya kitang-kita ang epekto nito. Tumayo si Old Ying sa likuran nila at naglabas ng mga sinag ng madilim na liwanag na tumama sa mga kritikal na punto sa Blackwind Yin Ghost. Ang Emperor-level na Blackwind Yin Ghost ay teknikal na may sariling kamalayan, ngunit hindi ito masyadong matalino, kaya agad itong napatay ng pinagsamang puwersa ng 3 quasi-sacred lords. Magpatuloy. Matapos makumpirma na nakarating sila sa tamang lugar, lahat ay nasa sabik at bumilis habang pinapataas din ang kanilang pag-iingat. Habang lumalakad sila, mas lumaki ang landas, at lahat ay nakakalakad ng sunod-sunod. Kasabay nito,
Ang itim na hangin ay halos ganap na hamarang sa kanilang paningin, at ang dalawang emperador ay nagsimulang magkaroon ng problema sa pagharang dito. Ang mga pader na ito ay mas matigas pa kaysa sa mga higanteng bato. Napabuntong hininga ang nakayulang nakasuot na elder nang hawakan niya ang mga dingding. Ang kanyang mga pag-atake ay lumikha lamang ng ilang mga bitek sa mga bato, ngunit ang mga pader na ito ay mas matigas pa. Ang mga ito ay mas malakas pa kaysa sa mga peak earth grade item. Isang tinidor. Napatigil ang lahat sa paglalakad. Hindi alam ni Old Ying at ng matanda na nakasuot ng kulay ube kung ano ang gagawin. May dalawang daanan sa harapan nila, at ang sentido ng lahat ay kasalukuyang nanghina ng itim na hangin. Wala silang napansin na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang landas. Mas mainam na huwag maghiwalay. Maingat na sabi ni Old Ying. Ang dalawang grupo ay hindi masyadong malakas sa simula, at sila ngayon ay nasa hindi kilalang kailaliman sa ilalim ng lupa ng Blackwind Canyon Forbidden Ground. Kung sila ay maghiwalay, ang kanilang pagkakataon na mabuhay ay bababa sa halos zero. Pagkatapos ay pumili tayo. Sumang-ayon ang matanda na nakasuot ng lila sa sinabi ni Old Ying. Ho! Habang nag-aalinlangan ang matanda na nakasuot ng lila at si Old Ying, dalawang Blackwindian ghosts ang lumitaw mula sa isa sa mga pathway. Hindi sila emperor, ngunit mas malakas sila kaysa sa mga multo ng hari sa labas. Hahaha. Ito dapat ang landas kung saan magkakasamang nabubuhay ang kapalaran at panganib. Tumawa ang matanda na nakasuot ng lila at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga palad, na summoning ng alon ng lilang liwanag. Kumilos din sina Leitong at Old Ying. Hindi sila sumang-ayon o hindi sumasang-ayon sa pamamaraang ito ng pagtukoy kung aling paraan ang pupuntahan. Tignan natin. Napaatras ng kalahating hakbang si Zhao Feng at binuksan ang kaliwang mata. Weng! Isang malabong gininto ang ripple ang kumalat mula sa gininto ang mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya pababa. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay agad na nakakita sa dingding na ginawa mula sa hindi mabilang na komplikadong mga atomo, ngunit walang masyadong espesyal tungkol dito. Tiyak na mayroong isang lihim na bulwagan, ngunit ito ay nakatago ng napakalalim. Ang kanyang kaliwang mata ay hindi kayang makita ang buong daanan mula rito. Ang gininto ang ripple ng liwanag ay nawala sa kaliwang mata ni Zhao Feng pagkaraan ng mahabang panahon. Ho! Isang Blackwindian ghost ang biglang lumitaw sa likod ni Zhao Feng. Zhao Feng, mag-ingat ka. Agad na bulalas ni Old Ying matapos patayin ang Blackwindian ghost sa harapan. Ho! Ang Blackwindian ghost na ito ay naging isang itim na buhawi at dumaong mismo sa likod ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay kumilos na parang wala siyang naramdaman, ngunit ang simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang kaluluwa ay kumurap. Boom! Ang kidlat ay kumislap sa paligid ng itim na hangin na dumapo sa likod ni Zhao Feng, at ang multo ay agad na hinaypan sa mga piraso. Nakatalikod lang si Leitong, at nanginginig ang puso niya nang makita niya ito. Naalala niya ang imahe ni Zhao Feng na nakikipagpalitan ng suntok sa kanya. Sigurado siya na si Zhao Feng ay hindi kasing simple ng tila, ngunit nahihiya siyang sabihin iyon. Dapat ba niyang sabihin sa matanda na nakasuot ng lila na sinubukan niyang tambangan ang isang hari sa tore na gawa sa kahoy, ngunit sa halip ay natambo siya. Brat, hindi mo ba sinabi na wala kang alam na mga pamamaraan ng lihim na uri ng soul? Agad na lumipad ang matanda na nakasuot ng lila at nagtanong. Ang surge ng soul power sa loob ng putok ng kidlat na iyon ay nagbigay ng nakakatakot na destructive aura na nararamdaman niya kahit sa malayo. Wala ba sa inyo ang may nagtatanggol na kayamanan na nagpoprotekta sa kaluluwa? Ngumisi si Zhao Feng habang nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila ay patuloy na nagbabago, ngunit wala siyang sinabi sa huli, at nagpatuloy sila sa pasulong. Malinaw na mayroon siyang mga kayamanan na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi ito kasing lakas ng mayroon si Zhao Feng. Pumunta ang grupo sa isa sa mga landas at nagpatuloy pasulong. Boom! Ho! Ang dagandong ng Blackwindian ghosts at ang tunog ng labanan ay nagmula sa harapan. Ano? May nauna sa atin. Bumilis ang tibok ng puso ng matanda na nakasuot ng lila, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Sa hitsura nito,
mayroong higit sa isang pasukan sa ilalim ng lupa. Lumiko ang lahat sa sulok at naramdaman ang malakas na bugzo ng itim na hangin na papalapit sa kanila. Boom! Ikinumpas ng matanda na nakasuot ng kulay ube ang kanyang mga palad, at nahati ito ng madilim na lilang liwanag. Sa isang bulwagan sa unahan nila ay may 3 quasi-sacred lords at ilang dosenang Black Windian ghosts. Nakipaglaban sila habang ang isang emperador na hindi dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa ay nagtago sa likod nila. Ang lahat ng Black Windian ghosts na ito ay mga emperor. Grupo ng ikalawang prinsipe. Noong nag-aaway sila sa kayamanan sa Ice Castle, nakita nila ang grupong ito. Nanghina ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila. Hindi niya inaasahan na mauuna sa kanila ang grupo ng Second Prince. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 3 quasi-sacred lords ay dahado, at sila ay pinilit na lumabas ng bulwagan ng ilang dosenang Black Windian ghosts. Kasabay nito, mas maraming king-level na Black Windian ghosts ang lumitaw mula sa bulwagan. Mga kapwa Dawist, iisa ang layunin natin. Tulungan mo kami. Talagang may kayamanan sa loob ng bulwagan. Ang pinuno ay isang matandang may balbas. Isang patong ng apoy ng kaluluwa ang tumakip sa kanyang katawan habang nakatingin siya sa 6 na nasa likuran niya para humingi ng tulong. Ang bulwagan. Ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila ay kumislap. Iniisip niyang bumalik sa sanggang daan at subukan ang kabilang landas. Kung tutuusin, habang 4 lang ang tao sa grupo ng ikalawang prinsipe dito, ang kanilang kabuuang lakas ay nalampasan nila. Tara na, Old Ying. Siguradong may sikreto sa bulwagan sa unahan natin. Tumingin ang matanda na nakasuot ng lila na si Old Ying. Kung hindi handang tumulong si Old Ying, kung gayon ang kanyang sariling grupo ay masusupol ng grupo ng ikalawang prinsipe kung sila ay magkakasamang mag-scout. Sige. Tumingin si Old Ying sa pasukan na hinarang ng hindi mabilang na Black Windian ghosts at sumang-ayon. Zhao Fang, ipatawag mo rin ang iyong black-striped venomous scorpions. Ang nakayulang nakasuot na elder ay tumingin kay Zhao Fang, na nagtatago sa likod. Sa tulong ni Old Ying, ang matanda na nakasuot ng lila, at kasama, sinimulan nilang pilitin ang Black Windian ghosts pabalik sa bulwagan. Salamat! Ang matandang may balbas ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat habang sila ay nakikipaglaban at ini-inspection si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay isang hari lamang, ngunit napanatili pa rin niya ang kanyang kamalayan kahit nasa napakalakas na itim na hangin. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. Ang Black Windian ghosts na naglalaban ay biglang sumigaw at nagsimulang manginig. Pagkatapos, sila ay naging hindi mabilang na itim na bugzo ng hangin at umatras. Lahat sila umatras. Nadama ng matandang may balbas na may mali. Malamang na may matalinong Black Windian ghost dito, kaya umatras sila matapos makitang hindi sila ang kalaban natin. Tumawa at nagsalita ang isang miyembro ng grupo ni Second Prince. Ang hitsura ng bulwagan ay nahayag matapos ang lahat ng Black Windian ghosts ay umatras. Isa itong walang laman na bulwagan na nagbigay ng luma at masamang aura. Ang hindi mabilang na komplikadong mga simbolo ng array ay sumasakop sa mga dingding sa paligid ng bulwagan, at paminsan-minsan ang mga ito ay kumukurap. Sa pinakagitna ng bulwagan ay isang malaking berdeng halijing tanso. Hindi mabilang na mga snarling at mabangis na halimaw at maalamat na species ang inukit dito. Ang imahe ay napakalakas na lumikha ito ng mga ilusyon kapag tiningnan ito ng isa. Jinkai. Hinampas ng Old Ying ang likod ni Jinkai at nagpakawala ng soul intent sa kanya. Nakakatakot na berdeng tansong haligi. Napabuga ng hangin si Jinkai habang nababalot ng malamig na pawis. Kung hindi siya ginaiseng ni Old Ying, baka namatay na siya sa ilusyonaryong mundo. Siniyasat ni Zhao Fang ang mabangis na hayop sa berdeng tansong haligi. Sila ay katulad ng sinaunang desolate ray sa kanyang memorya, ngunit naglalaman sila ng higit pang mga detalye at tila nabubuhay. May isang metal na itim na pinto na nakapaloob sa berdeng tansong haligi. Ito ay nabuo mula sa hindi mabilang na maliliit na piraso ng metal, at ito ay kabilang sa way of mechanisms. Hindi mabilang na kumikinang na gold and white array lines ang nakapalibot sa berdeng bronze pillar at sa metal na itim na pinto. Tila ito ang ubod ng hanay sa bulwagan. Ang mystic gold and white array na ito ay lumikha din ng formation.
Kung wala ang tulong ng array, kahit na ang quasi-sacred lords ay mahuhulog sa isang ilusyonaryong mundo kung titingnan nila ang ancient desolate beasts sa haligi. King of Gods, Kabanata 950. Maraming kayaman. Siyang 3 pangkat ay binubuo ng 10 katao sa kabuuan, at lahat ay nakatayong tahimik sa harap ng berdeng haliging tanso. Mayroon ba sa inyo na dalubhasa sa mga arrays o mga diskarteng lihim ng Heaven's Legacy? Tanong ng matandang may balbas na may awkward na ngiti. Napayuko ang lahat at hindi nagsalita. Halata namang walang gumawa. Ang ilang mga pamana sa Imperial Tombs ay nangangailangan ng mga master ng array o mekanismo upang malutas, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang bilang ay napakaliit. Higit pa rito, kahit na ang isang tao dito ay pamilyar sa mga array, ang partikular na array na ito ay hindi katulad ng mga array sa anumang iba pang mana. Kaunti lang ang mga tao sa Imperial Tombs ngayon na makakalutas sa array na ito. Maaari ba tayong magtulungan para sirain ito? Isang quasi-sacred lord mula sa grupo ng matandang may balbas ang bumubulong. Natahimik ang lahat. Paano nila dapat malaman kung ano ang mangyayari kung wala silang alam tungkol sa mga array? Subukan natin. Pag-atake mula sa malayo. Nag-isip sandali ang matanda na nakasuot ng lila. Maraming array ang maaaring mag-counterattack kung sila ay inaatake. Sige. Pumayag din si Old Ying. Lahat ay ayaw sumuko ngayon matapos ipagsapalaran ang kanilang buhay at maabot ang kailaliman ng ipinagbabawal na lupa. Halatang sumang-ayon ang lahat, kaya't lahat sila ay umatras sa labas ng bulwagan. Nine Yin Pam. Inilipat ng matandang may balbas ang kanyang True Yuan, at ang kanyang palad ay nagradiated ng power aura ng malamig na yin habang itinulak niya ito palabas. Ho! Ang figure ng isang nagyayelong palad ay tumawid patungo sa berdeng tansong haligi. Dahan-dahang pinakawalan ng matandang may balbas ang pag-ataking ito, pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang pagkatapos gawin iyon. Ang figure ng nagyayelong palad ay agad na dumapo sa ginto at puting hanay. Boom! Sa sumunod na segundo, biglang lumitaw ang imprint ng isang kamay sa dingding sa tabi ng lahat. Paano? Paano ito posible? Natigilan ang matanda na may balbas, at tumalon ang kanyang puso. Kung hindi dahil sa sobrang pag-iingat niya, nataman na sana siya ng sarili niyang pag-atake matapos itong mapalakas at maaninag ng array. Sa sandaling dumampi ang kanyang atake sa hanay, agad itong tumalbog pabalik. Wala man lang nakakita kung paano ito gumalaw. Maging ang paghinga ni Zhao Fang ay tumigil. Sa pamamagitan ng kaliwang mata, unti-unti niyang naulit ang nangyari. Gayunpaman, kahit na pinabagal niya ito sa 2 beses na mabagal, halos hindi niya ito makita. Ang matanda na balbas ay may karanasan at may kaalaman, kaya napaatras siya ng ilang hakbang pagkatapos talagang magpakawala ng kanyang atake, kaya naman ang palad ay tumama sa dingding imbes na sa kanyang sarili. Tila lubhang kapaki-pakinabang ang karanasan ng isang elder. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Zhao Fang ay wala pang ganoong bagay. Nanlalaki ang mga mata ng iba sa hindi makapaniwala. Tulad ng inaasahan ko, ang gayong kayamanan ay nakatakdang hindi pag-aari natin. Napabuntong hininga ang Old Ying. Mula sa nangyari, masasabi nilang lahat na ang lalim ng hanay na ito ay lumampas na sa antas ng isang mystic light realm. Tingnan mo. Ang pader. Biglang bulalas ni Jinkai. Ang mga mata ng lahat ay lumayo sa hanay at patungo sa tatak ng kamay sa dingding. Nagkaroon ng manipis na bitek sa loob ng imprint. Ito ay... Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang nang makita niya ang nasa loob gamit ang kaliwang mata. Ang aura ng substandard na God Crystals. Sumangot ang ilong ng matanda na nakasuot ng lila, at nagsalita siya ng may katiyakan. Lahat, salakayin ang pader na ito. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng matanda na may kambing. Kung hindi nila makuha ang kayamanan na tinatakan ng hanay, hindi magiging masama na makahanap ng iba pang bagay. Boom! Boom! Ang yelo, kidlat, apoy, at hangin ay hamampas sa dingding. Bam! Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng lahat ng mga pag-atake, ang pader ay nabasag. Ho! Isang surge ng nagninangas na mainit na wind lightning ang biglang lumitaw mula sa likuran. Isang pares ng scarlet wings of lightning ang biglang nabuo sa likod ni Zhao Fang,
at pinilit niyang iatras ang tatlong emperor sa malapit sa kanyang malakas na aura ng nagniningas na kidlat. Whoosh! Si Zhao Feng ay naging isang kidlat at unang pumasok sa butas sa dingding. Zhao Feng. Paano ito posible? Galit at nabigla ang matanda na nakasuot ng lila. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng ngayon ay halos nalampasan ang bawat pinakamataas na emperor sa Imperial Tombs. Hindi niya inasahan na si Zhao Feng ay nagtatago ng ganoon kalalim. Ngayong naihayag na ni Zhao Feng ang kanyang lakas at siya ang unang pumasok, halatang may natuklasan siyang isang uri ng kayamanan. Ho! Ho! 6 na quasi-sacred lords ang sumugod kay Zhao Feng sa kabilang panig ng pader. Talagang malakas ang Zhao Feng na ito. Nagulat ang batang emperor mula sa grupo ng emperor na nakasuot ng lila. Sa huling mana noong nag-away sina Zhao Feng at Lei Tong, napagtanto niya na ang The Hado ay si Lei Tong talaga. Si Lei Tong ay isang quasi-sacred lord, at ang kanyang battle power ay maihahambing sa mga normal na sacred lords. Ang tatlong emperor ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan, at sila ay umaksyon din. Ito ay nataranta ang 6 na quasi-sacred lords. Ang dimensyon ay puno ng liwanag, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig habang ang surge ng sinaunang aura ay dumaan sa kanila. Napuno ng iba't ibang bagay, bato, at substandard na God Crystal ang buong lugar at nagbigay ng maliwanag na nagpapaliwanag sa buong dimensyon. Ang hindi mabilang na mga bato, sirang bagay, balat ng hayop, bote ng tableta, at iba pang mga bagay ay bumuo ng malalaking tambak, at ang bawat bagay ay nagbigay ng sinaunang aura. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagkalat sa buong lupa na parang mga basura lamang. Ito ay God Fallen Metal, Sky Crystal Fire Mine, Purple at Gold Saint Jade. Kahit na ang mga mula sa mas lumang mga henerasyon ay nakilala lamang ang ilang dosenang mga bagay na ito, at nagsimula silang manginig sa pananabik. Anumang random na bato o scrap dito ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng 4 na bituin na kapangyarihan sa labas ng mundo. Ang God-Fallen Metal, na nakakalat lang sa lugar na ito, ay isang maingat na itinago na mapagkukunan na itinago ng Great Gun Imperial sa kanilang lihim na kaban. Karamihan sa mga bagay dito ay hindi man lang nakikilala, gaya ng ilang kayumangging balat ng hayop at ilang hindi kilalang table task. Kunin mo silang lahat. Agad na tinalikuran ng 6 na quasi-sacred lord ang kanilang eleganteng ugali at pumasok, kinuha ang lahat ng kanilang nahanap. Napakaraming kayamanan dito kaya't ang tatlong emperor na sumunod sa kanilang likuran ay lubos na nasiyahan sa pagpulot lamang ng ilang mga scrap. Ang lahat ng bagay dito ay agad na nalinis. Ni isang maliit na tipak ay hindi naiwan. Zhao Feng, ibigay mo ang kalahati ng nakuha mo. Ang matanda na nakasuot ng lila ay agad na nagpakita kay Zhao Feng at pinakawalan ang kanyang malakas na aura. Dumating din si Lei Tong at isa pang emperor. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng sa ilalim ng panggigipit ng matanda na nakasuot ng lila. Paimpal niyang tiningnan ang matanda na may malamig na tingin. Ano ang ibig sabihin nito? Napagpasyahan natin na kung sino ang unang makakakuha nito ay siyang mananatili nito. Agad na tumayo ang Old Ying. Noong nagsama kami kanina, tinagaw niya ang kanyang lakas at hinayaan kaming gawin ang lahat ng mahirap. Sinasabi ko lang sa kanya na iabot ang kalahati. Nagningning ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila. Nakita niya si Zhao Feng na kumuha ng God Crystal kanina. Isang God Crystal, hindi isang substandard na God Crystal. Iyon ay isang bagay sa domain ng mga Diyos, at ito ay nabuo mula sa kapangyarihan ng Heavenly Divine Realm. Junior, ang isang maliit na hari ay hindi maaaring panatilihing ligtas ang lahat ng mga kayamanang iyon. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng matanda na may balbas. Si Zhao Feng ang unang pumasok. Malinaw na nakuha niya ang pinakamahalagang kayamanan sa lugar na ito. Bagamat maaaring gamitin ni Zhao Feng ang array para umalis, hindi na siya makakatakas pagkatapos. Malungkot ang ekspresyon ng Old Ying. Hindi niya akalain na sasali rin dito ang matanda na may balbas. Hindi natakot si Old Ying sa grupo ng matanda na nakasuot ng lila, ngunit ang matanda na may kambing ay may 3 quasi-sacred lords, at lahat sila ay mas malakas kaysa sa elder na nakasuot ng lila. Kung wala silang magagawa, maaari lamang nilang gamitin ang array sa kanilang Dragon Jades,
habang si Zhao Fang ay makakatakas kasama ang Misty Spatial World. Magiging sulit pa rin ito para sa lahat ng mga kayamanan. Hindi ko ugali na iluwa ang kinain ko. Ngumiti si Zhao Fang sa pangaalipusta. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila at ng matanda na may balbas, at nanlaki ang mga mata ng iba. Mayabang na Junior. Kahit hindi mo ugali na iluwa ang kinain mo, tuturuan kita kung paano. Naging berde ang mukha ng matanda na nakasuot ng purple habang sinimulan niyang i-circulate ang kanyang dark purple na True Yuan. Tumigil ka. Agad na tumawag ang Old Ying. Ho! Ang matanda na may kambing ay agad na humarap kay Old Ying at hinarangan siya. Sacred Lightning Dominating Body. Humakbang si Zhao Fang at biglang tumangkad habang tinatakpan ng isang layer ng ginto at asol na liwanag ang kanyang katawan. Ang pressure ng pinakamataas na ikalimang antas Sacred Lightning Body ay agad na durog. Boom! Ang matanda na nakasuot ng lila, na nagpapalipat-lipat pa rin ng kanyang True Yuan, ay agad na nagambala. Kumulo ang dugo sa kanyang katawan at halos tumalsik. Nanginginig na bumagsak sa lupa ang batang emperor sa tabi niya at hindi na makatayo. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Nagpumigla si Leitong, at halatang hindi rin maganda ang pakiramdam niya. Naramdaman din ng mga miyembro ng grupo ng matanda na may balbas ang kanilang puso. Ang pressure na ipinakita ng katawan ni Zhao Fang ay nagpabigat sa kanilang pakiramdam kahit na medyo malayo sila sa kanya. Zhao Fang, kung hindi mo ibibigay ang kalahati ng iyong mga kayamanan ngayon, pipilitin kong gamitin ka at ang iba pa sa iyong grupo na gamitin ang iyong Dragon Jades. Napuno ng galit at pagtataka ang matanda na nakasuot ng lila. Kahit na nilinang ni Zhao Fang ang isang malalim na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan, isa pa rin siyang hari. Hindi mapapatawad ng elder si Zhao Fang sa pagsuwi sa kanyang kalooban. Zhao Fang, iabot mo lang ang kalahati ng iyong gamit. Napuno ng gulat si Jing Kai, at nahirapan siyang huminga kapag magkasamang kaharap ang grupo ng matanda na nakasuot ng purple at ang grupo ng Second Prince. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay biglang naglabas ng alon ng kidlat habang siya ay sumuntok gamit ang kanyang Fire of Wind Lightning. Ang pisikal na puwersa na pumipigil sa lahat ay biglang bumaril patungo sa matanda na nakasuot ng lila na parang bagyo ng apoy at kidlat. Hindi namin malulutas ang hanay sa bulwagan, kaya wala nang natitira sa pag-scout sa Blackwind Canyon. Oras na para tanggalin ang matandang bastos na ito. Ano? Hindi inaasahan ng matanda na nakasuot ng lila na si Zhao Fang ang unang aatake, at ang kapangyarihan sa loob ng kamao na ito ay talagang nagparamdam sa kanya ng panganib sa buhay at kamatayan. Whoosh! Isang asol na kalasag ang lumitaw sa kamay ng matanda na nakasuot ng lila. Boom! Ang kamao ni Zhao Fang ay bumangga sa asol na kalasag, at isang unos ng apoy at kidlat ang sumabog. Basag! Ang asol na kalasag ay agad na nabasag, at ang nakayulang nakasuot na elder ay umatras ng ilang dosenang hakbang habang ang kanyang mga kamay ay namamanhid. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan ang isang maliit na hari? Natigilan ang matanda na nakasuot ng lila. Ang kanyang asol na kalasag ay nawasak ng ganoon lang. Nataranta ang mga manonood. Ang pisikal na lakas lamang ni Zhao Fang ay maihahambing sa isang quasi-sacred lord. Ibigay ang lahat ng iyong mga kayamanan o gamitin ang iyong hanay at umazles. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang habang dahan-daang lumapit sa nakatatandang naka-purple. Hahaha, kahit medyo huli na ako, dapat may hati din ako sa treasures diba? Sang malakas na tawa ang biglang umalangaw mula sa daanan kasabay ng matinding lamig. King of Gods, Kabanata 951. Array Grandmaster Wu Yu. Hahaha. Kahit medyo late na ako, dapat may share ako sa treasures diba? Sang malakas na tawa ang biglang umalangaw mula sa daanan kasabay ng matinding lamig. Masyadong mabilis ang pagbabago ng lahat. Nabigla pa rin ang lahat sa lakas ni Zhao Fang nang bigla nilang naramdaman ang ilang malalakas na aura na lumitaw mula sa itaas. Ito ay Jiang Hao. Nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng lila. Si Jiang Hao ay nagmula sa Jiang family, isa sa 8 big families, at siya ay isang walang katulad na kababalaghan na gumising sa kanyang bloodline. Kahit na siya ay isa lamang quasi-sacred lord,
Ang lakas ni Jiang Hao ay madaling nalampasan ang matandang may balbas, at mas malakas pa siya kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Ito ang mga miyembro ng pangkat ng 7th Prince. Bumagsak ang puso ni Lei Tong. Sinuportahan ng pamilya Jiang ang 7th Prince sa paglilitis ng Crown Prince. Ang 7th Prince ay nireranggo bilang ikatlong paborito upang maging Crown Prince. Ang tatlong quasi-sacred lords na sumunod sa likod ni Jiang Hao ay lahat ay kapantay ng matandang may balbas. Bagamat malapit nang maghiwa-hiwalay ang tatlong grupo, lalo na si Zhao Feng at ang matanda na nakasuot ng lila, lahat sila ay nasa iisang bangka ngayon. Zhao Feng, tumigil ka. Kailangang mag-team ang tatlong grupo natin sa ngayon. Agad na nag-message si Jing Kai kay Zhao Feng. Bagamat natulala siya sa tunay na lakas ni Zhao Feng, hindi pa rin siya makakapareha ni Jiang Hao. Kahit na malakas ang pisikal na depensa ni Zhao Feng at maihahambing siya sa isang quasi-sacred lord, hindi iyon sapat. Ang Jiang family ay mayroong Ice Demon bloodline, na nireranggo sa top 20 sa Imperial Dao bloodlines. Napakababa ng pagkakataong magising ito. Si Jiang Hao ay talagang walang kapantay na pag-iral ng Jiang family laban sa sinumang hindi pa Sacred Lord. Kahit na ang mga normal na Sacred Lords ay maaaring hindi niya kapareha. Zhao Feng, tumigil muna tayo sa ngayon. Ang Jiang Hao na ito ay isang walang katulad na henyo mula sa nakaraang henerasyon ng Jiang family, at mayroon siyang Ice Demon bloodline. Lumipat ang mga mata ng matanda na nakasuot ng lila habang nagme-message din siya. Matapos maranasan ang suntok ni Zhao Feng, alam ng nakayulang nakasuot na elder na hindi siya ang kapareha ni Zhao Feng. Ang pagdating ni Jiang Hao ay nagbigay sa kanya ng dahilan para itigil ang laban. Kapag hindi pinapansin ni Zhao Feng, tatakbo siya. Dahil ang mga pandaman ng isang tao ay limitado sa Black Wind Canyon Forbidden Ground, ito ay karaniwang imposible para kay Zhao Feng na mahanap siya. Jiang Hao. Siniyasat ni Zhao Feng ang gwapong lalaking may puting buhok. Nakilala ni Zhao Feng ang ilang tao mula sa Jiang family sa Divine Illusion Dimension, at ang nagbigay sa kanya ng pinakamalalim na impresyon ay si Jiang Chen. Sa puntong iyon, medyo malakas din si Jiang Chen, ngunit kung ikukumpara sa Jiang Hao na ito ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Ikaw si Zhao Feng, tama ba? Malamig ang mga mata ni Jiang Hao habang sinisiyasat niya si Zhao Feng ng may interes. Narinig niya ang ilang bagay tungkol sa nangyari sa Divine Illusion Dimension mula sa mga disipulo ng Jiang family. Gayunpaman, dahil iyon ay isang away sa pagitan ng mga kabataan, malinaw na hindi niya kailangang pakialaman. Siya ay interesado lamang kay Zhao Feng. Si Zhao Feng ay isang hari lamang, ngunit nang ahas siyang pumasok sa gitna ng Black Wind Canyon Forbidden Ground. Kung ito ay isa pang hari sa kanyang lugar, sila ay naagnas na ng itim na hangin at naging isang Black Wind Yin Ghost. Higit pa rito, talagang nagkaroon si Zhao Feng ng kalamangan laban sa isang quasi-sacred lord. Ito ay hindi makapaniwala para sa isang hari na magkaroon ng kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord. Gusto mo ng bahagi ng mga kayamanan? Hindi pinansin ni Zhao Feng ang tanong ni Jiang Hao at tinanong ang isa sa kanyang sarili. Nagulat si Jiang Hao habang nakangiting tumingin kay Zhao Feng. Tama iyan. Sa tingin mo ba may karapatan ako? Nang marinig ang palitan ni Zhao Feng at Jiang Hao, naramdaman ng matanda at ng kumpanyang nakasuot ng lila ang kanilang puso. May tatlong grupo sa kanilang panig, at kung sila ay magsasama-sama, ang grupo ni Jiang Hao ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanila. Ano ang iniisip ni Zhao Feng? Nagsisimula na ring magpanik ang Old Ying. Hindi niya alam na haantong sa ganito. Hindi ito isang tanong kung mayroon kang karapatan o wala. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Feng habang hinarap niya ang puwersa ni Jiang Hao. Oh, pagkatapos ay sabihin sa akin, ano ang kailangan kong gawin upang makakuha ng ilang mga kayamanan? Malamig na tumawa si Jiang Hao. Gusto niyang marinig ang gustong sabihin ni Zhao Feng. Nagsimula ring tumawa ang tatlong quasi-sacred lord sa likod ni Jiang Hao. Kung magsasama-sama ang tatlong grupo, hindi nila magagawang kumuha ng anuman sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, ito ay malinaw na nagkaroon ng isang malaking panloob na awayan. Higit pa riyan, napakamayabang ni Zhao Feng na hindi man lang niya inilagay si Jiang Hao sa kanyang mga mata. Sa sitwasyong ito,
mas nababawasan nila ang kapangyarihan ng tatlong grupo, mas maraming benepisyo ang kanilang makukuha. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Zhao Fang habang tinanong ni Jiang Hao ang kanyang tanong. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Zhao Fang. Ano ang iniisip nitong Zhao Fang? Bakit siya nagbubuga ng napakaraming kalokohan kay Jiang Hao? Ang matanda na nakasuot ng lila ay nagmura sa kanyang puso. Ang Fire of Wind Lightning at ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay biglang pinakawalan. Isang pag-alo ng iskarlate gintong kidlat ang tumalbog patungo sa haligi sa gitna ng bulwagan. Sa sandaling ay circulate ni Zhao Fang ang kanyang True Yuan, naten si Jiang Hao at ipinalibot ang kanyang bloodline power, ngunit siya ay ganap na natulala. Noong una ay inakala niya na sasalakayin siya ng mayabang na si Zhao Fang, ngunit sa halip, sinuntok ni Zhao Fang ang isang bakanteng bulwagan. Gayunpaman, lumundag ang puso ng matanda na nakasuot ng lila, ang Old Ying, at ng matanda na may balbas. Alam nila kung gaano nakakatakot ang aksyon ni Zhao Fang. Ang suntok ni Zhao Fang ay patungo sa hanay sa haligi, at ang may balbas elder ay naipakita na sa lahat kung gaano kakilakilabot ang hanay na ito. Maaaring itaboy ng gold and white array na ito ang lahat ng pag-atake gamit ang mas malakas na puwersa sa bilis na walang makakariyak. Napailing ang lahat at likas na umatras ng ilang hakbang. Hindi maganda, gusto akong patayin ni Zhao Fang. Nakadama ng panganib sa buhay at kamatayan ang matanda na nakasuot ng lila. Hindi niya akalain na gusto pa rin siyang patayin ni Zhao Fang kahit na umabot na sila sa yugtong ito. Walang oras para gamitin ang array sa kanyang Dragon Jade. Umatras. Agad na napaatras ang matanda na nakasuot ng lila. Boom! Sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang ulo. Nawasak din ang gulat na ekspresyon sa mukha niya. Isang marka ng kamao ang naiwan sa dingding sa likod ng matanda na nakasuot ng lila. Ho! Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang kakaibang sipol ng itim na hangin. Patay. Nanginig ang puso ni Leitong. Paano ito posible? Napaatras siya ng isang hakbang. Ang matanda na may balbas ay hindi makapaniwala. Nang umatake si Zhao Fang, nakapag-react ang matanda na nakasuot ng lila at napaatras. Noon lang damapo ang pag-atake ni Zhao Fang sa hanay at naaninag. Kung gayon bakit tinamaan pa rin ng pag-atake ang matanda na nakasuot ng lila? Nanlaki din ang mga mata ni Jiang Hao, at huminga siya ng malalim. Natigilan ang tatlo sa likuran niya, at nablangko ang kanilang isipan. Hindi nila naintindihan kung paano ang isang casual na kamao mula kay Zhao Fang patungo sa isang bakanteng bulwagan ay nagresulta sa pagsabog ng ulo ng matanda na nakasuot ng lila. Isang quasi-sacred lord ang namatay ng ganoon. Ginamit niya ang array. Isang matanda na may puting buhok sa grupo ni Jiang Hao ang tumingin sa gitna ng bulwagan na may kumikinang na mga mata, pagkatapos ay muling tinakpan ng itim na hangin ang bulwagan. Paumanhin, ngunit kinalkala ko na atres ka. Sabi ni Zhao Fang sa mababang tono patungo sa katawan ng matanda na nakasuot ng kulay ube, na para bang iyon ang magbibigay daan sa kanya na makapagpahinga ng payapa. Paano ito posible? Nang marinig ang sinabi ni Zhao Fang, ang mga taong pamilyar sa array theory ay natigilan. Una, ang pagkalkula lamang ng projection ng rebound ay napakahirap. Tiyak na hindi ito magagawa sa isang sulyap. Gayunpaman, sinabi rin ni Zhao Fang na kinalkula niya ang isang hakbang pabalik ng matanda na nakasuot ng lila. Walang naniwala sa kanya, ngunit ang katotohanan ay nasa harapan nila. Ngayon lang naramdaman ng lahat kung gaano katikot ang kabataang ito. Siya ay pumatay ng isang tao nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pagsasamantala sa hanay, at ang biktima ay hindi na nagkaroon ng anumang oras upang mag-react sa kanyang pagkamatay. Kahit na ang naka-purple na nakasuot na elder ay nagawang simulan ang array sa kanyang Dragon Jade, hindi siya makakatakas sa oras. Ito si Zhao Fang. Tumingin si Jing Kai kay Zhao Fang nang may pagtataka, na para bang ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Zhao Fang. Isang tao lang ang nagawang takutin ang lahat ng naroroon, kabilang ang sikat na Jiang Hao. Kinokontrol niya ang buong sitwasyon. Ang matanda na may balbas ay labis na nagsisi. Hindi siya dapat pumanig ng ganoon kabilis. Kinuha ni Zhao Fang ang interspatial ring ng matanda na nakasuot ng lila bago tumingin kay Jiang Hao.
Kailangang magsikap para makatanggap ng kabayaran. Sa wakas ay sumagot si Zhao Feng sa tanong ni Jiang Hao. Malungkot ang mga mata ni Jiang Hao. Sinabi sa kanya ng Array Grandmaster sa kanyang grupo ang teorya kung paano pinatay ni Zhao Feng ang matanda na nakasuot ng purple. Kailangang aminin ni Jiang Hao na ang suntok ni Zhao Feng ay nabigla sa lahat, pati na sa kanyang sarili. Ang kabataang ito ay hindi simple. Tama ka. Talagang hindi katanggap-tanggap ang pagtanggap ng kabayaran ng walang pagsisikap. Biglang sabi ni Jiang Hao, at napabuntong hininga ang lahat. Ang lakas ng grupo ni Jiang Hao ay hindi maaaring baliwalain, ngunit ang pagpapakita ni Zhao Feng ay natakot sa kanila. Ngayong sumuko na si Jiang Hao, napagtanto ng lahat na dapat nilang pasalamatan si Zhao Feng. May isang malalim na hanay sa bulwagan, at ang aking grupo ay may isang Array Grandmaster. Sabi ni Jiang Hao. Si Grandmaster Wu Yu mula sa Yuan Province, tama ba? Tumingin si Old Ying sa matanda na may puting buhok. Talagang matandang ito. Dahan-daang naglakad si Wu Yu mula sa likuran ni Jiang Hao at tumingin ng malalim kay Zhao Feng. Tumigil sandali si Zhao Feng. Noong una ay inakala niya na ang paglalakbay na ito ay natapos na, ngunit biglang tumalon ang isang Array Grandmaster. Siniyasat ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang berdeng tansong haligi sa bulwagan, pagkatapos ay tumingin pababa. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang may mali. Kung makakapagambag si Grandmaster Wu Yu, ito ay magiging iyo. Ikan-away ni Zhao Feng ang interspatial na singsing nakakatanggal lang niya sa nakayulang nakasuot na elder. Maraming salamat, Grandmaster Wu Yu. Kumislap ang mga mata ni Jiang Hao. Pupunta ako at titingnan. Masyadong concentrated ang itim na hangin sa kanilang paligid, at halos walang makita sa gitna ng bulwagan. Dahan-daang pumasok si Wu Yu sa bulwagan, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya at tumingin kay Jiang Hao bago umiling. Ito ang pinakamisteryoso at komplikadong hanay na nakita ko sa aking buhay. Wala akong magagawa dyan. Ang grupo ni Jiang Hao ay nagpakita ng dismayadong ekspresyon. Si Grandmaster Wu Yu ang pinakasikat na eksperto sa Array sa Yuan Province. Kung sinabi niyang walang paraan, wala talagang paraan. Tara na, Zhao Feng. Ang ating paglalakbay ay natapos na. Dahan-daang lumakad ang Old Ying. Hindi nila nagawang lutisin ang Array, kaya nakatadhana silang hindi makasama ang kayamanan. Walang ibang mga landas pagkatapos ng bulwagan na ito. Pupunta rin ako. Pinangunahan ng matanda na may balbas ang kanyang grupo at aalis na rin. Ngayon lang sila nakakuha ng sapat na kayamanan. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghanap ng ligtas na lugar at maghintay para matapos ang paglilitis sa Crown Prince. Nagkatinginan si Lei Tong at ang batang Emperor. Namatay ang matanda na nakasuot ng lila, at sinulyapan nila ang grupo ni Jiang Hao ng may pag-iingat. Sumunod ang dalawa sa likod ni Old Ying at kasama at umaasa na hindi sila guluhin ni Jiang Hao. Nang malapit na silang umalis. Boom! 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 Nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim nila. Ho! Boom! Isang siyam na kulay na liwanag ang bumaril mula sa ilalim ng berdeng tansong haligi at patungo sa kalangitan. Ang buong bulwagan ay natatakpan ng isang siyam na kulay na liwanag, at isang alon ng liwanag ang bumalot sa lahat. Ang madilim na sukat ay naging isang kahanga-hanga at nakasisilaw na bulwagan. King of Gods, Kabanata 952. Black Wind Yin Ghost. Naakit ang tingin ng lahat sa siyam na kulay na liwanag na nagmumula sa berdeng tansong haligi, at hindi nila nagawang tumalikod. Tanging ang kaliwang mata ni Zhao Feng ang kumikislap na may isang alon ng gintong liwanag. Kasabay nito, ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang kaluluwa ay kumikislap lahat. Gaya ng naisip ko, bahagyang mamulong si Zhao Feng. Sa pagkakataong ito, mas malapit na siya sa siyam na kulay na liwanag, kaya mas nakikita niya ito ng kaliwang mata. Ang siyam na kulay na ilaw na ito ay ginawa mula sa soul power, ibig sabihin, peke talaga ang nakamamanghang treasure glow na ito. Inilagay ni Zhao Feng ang isang kamay kay Old Ying, at isang surge ng soul intent at God Tribulation Lightning ang tumakip sa kaluluwa ni Old Ying. Old Ying, huwag kang gagalaw. Wala akong masamang hangarin. Sabay na mensahe ni Zhao Feng. Ho! Ang hangin ng yin at siyam na kulay na liwanag sa loob ng kaluluwa ni Old Ying ay dahan-daang pinalabas ni Zhao Feng.
Agad na naging malinaw ang mga mata ni Old Ying, at pagkatapos ay nagpakita siya ng nakakatakot na ekspresyon. Zhao Fang, salamat. Huminga ng malalim si Old Ying habang nagmensahe kay Zhao Fang. Hindi ko akalain na naloko tayo sa Blackwind Canyon Forbidden Ground. Sinuri ng Old Ying ang lahat sa sandaling siya ay nagising, at nagbuntong hininga siya sa kanyang puso. Mula nang sila ay pumasok sa Blackwind Canyon Forbidden Ground, ang itim na hangin ay inaalis na sila, at ang mga pagnanasa sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay unti-unting lumaki. Kahit si Old Ying ay hindi namalayan na nagbago na ang kanyang pagkatao. Isang siyam na kulay na liwanag pagkatapos ay bumaril sa hangin, at ang epekto ng itim na hangin ay naging mas malakas. Ang matanda na nakasuot ng lila ay biglang kumilos laban kay Zhao Fang, pati na rin ang pakikialam ng matanda na may balbas, ay dahil din sa pagbabago ng personalidad. Sa tabi nila, si Jing Kai ay tuluyan ng napilipit ng itim na hangin at ng siyam na kulay na liwanag. Siya ay naging mahina, makasarili, at walang emosyon. Ang tanging gusto niya ay kayamanan. Masisisi na lang niya na masyadong mahina ang isip niya at napakaraming nakatagong pagnanasa. Kahit si Old Ying ay walang kumpiyansa na gisingin si Jing Kai ngayon. Ipinikit ni Old Ying ang kanyang mga mata at sinimulang iikot ang kanyang soul intent na protektahan ang kanyang kaluluwa habang sinusubukang suriin ang siyam na kulay na liwanag sa kanyang harapan. Ito ay talagang isang malalim na kapangyarihan ng kaluluwa. Laking gulat ng Old Ying nang lumingon siya at tumingin sa iba. Bukod kay Zhao Fang at sa kanyang sarili, ang tingin ng lahat ay nakatuon sa berdeng bronze pillar habang nagbibigay ito ng siyam na kulay na liwanag at ganap na binaliwala ang lahat. Ang pagnanais para sa kayamanan ay ganap na nahayag sa kanilang mga mukha. Natakot si Old Ying sa lugar na ito. Maghintay tayo ng kaunti. Kung may emergency, gamitin ang array sa iyong Dragon Jade. Sabi ni Zhao Fang. Ang batang ito. Hindi makita ni Old Ying si Zhao Fang. Isa lamang siyang hari, ngunit nagawa niyang panatilihin ang kanyang kamalayan sa lugar na ito at ginaisang pa si Old Ying sa kritikal na sandali. Sa sandaling ito, talagang nagawa niyang tingnan ang siyam na kulay na liwanag ng walang problema. Naghinala si Old Ying na marahil si Zhao Fang ay isang reincarnated expert. Boom! Weng! Weng! Ang siyam na kulay na liwanag na nagmumula sa berdeng tansong haligi ay nagsimulang dahan-daang maglaho hanggang sa tuluyang mawala at bumalik sa normal. Naging madilim na naman ang buong bulwagan. Lahat ng kalalabas lang ay tumigil lahat at tumingin sa berdeng tansong haligi. Subukan nating makakuha ng gayong kayamanan. Kumikislap ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay Wu Yu ng may pag-asa. Pinanood ng Old Ying ang eksenang ito ng may takot. Lahat ng tao sa hall ay kumikilos na parang may kumokontrol sa kanilang mga kilos. Bakit biglang sumulpat ang siyam na kulay na liwanag, sa oras na aalis na sila? Biglang lumitaw ang Black Windian Ghosts mula sa tinidor kanina nang nag-aalangan sila kung alin ang pipiliin, na humahantong sa bulwagan na ito. Lahat ng Black Windian Ghosts pagkatapos ay tumili at umatras. Ang lahat ng ito ay tila binalak ng isang tiyak na mahiwagang kapangyarihan. Zhao Fang, ano ang nakatago sa ilalim? Tanong ni Old Ying. Maaaring ito ay isang kayamanan, o maaaring iba pa. Hindi makita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang daan. Gusto rin niyang malaman ang sikreto ng lugar na ito kaya naman sinundan niya ang lahat kahit nagwawala na silang lahat. Zhao Fang, dapat ba nating pigilan si Wu Yu? Tumingin si Old Ying kay Wu Yu, na dahan-daang lumalapit sa komplikado at misteryosong golden white array lines. Bakit? Kahit napigilan natin sila sa pagkakataong ito, mas maraming tao ang pupunta rito, sa bulwagan na ito. Mas maraming tao ang darating sa susunod na paglilitis sa Crown Prince. Dapat ba nating bantayan ang lugar na ito magpakailanman? Ang tugon ni Zhao Fang ay hindi nakapagsalita kay Old Ying. Sa totoo lang, gustong malaman ni Old Ying ang sikreto ng lugar na ito. Hayaan ang lahat na maging tulad ng nararapat. Bumantong hininga ang Old Ying sa kanyang puso at naghanda na gamitin ang kanyang Dragon Jade. Ipinikit ni Wu Yu ang kanyang mga mata sa harap ng berdeng bronze pillar at ikinalat ang kanyang soul intent sa buong istruktura ng array. Ang soul intent ni Wu Yu ay dahan-dahang sumanib sa array at sa golden white array lines. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Wu Yu.
Halatang sobrang lakas ang ginagamit niya. Gayunpaman, walang nagmamalasakit. Ang inaasahan lang nila ay masira ni Wu Yu ang hanay, kahit na kaunti lang. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nagsimulang maging naiinip. Ang soul intent ni Wu Yu ay ganap na nahuhulog sa hanay na ito. Hindi niya namalaya na ilang beses na pala siyang umubo ng dugo. Isang bugzo ng itim na hangin ang biglang lumitaw mula sa isa sa mga landas. Wu! Hindi mabilang na Black Windian Ghosts ang pumasok sa bulwagan. Hindi maganda, ang Black Windian Ghosts ang umatras kanina. Bulalas ng matanda na may balbas. Pagkatapos ay papatayin natin silang lahat. Hindi natin hahayaang abalahin nila si Grandmaster Wu Yu. Nanlamig ang mukha ni Jiang Hao at akmang aatake. Jiang Hao, maghintay. Isang tao mula sa grupo ni Jiang Hao ang hamarang sa kanya. Tingnan mo, tinutulungan nila tayong masira ang hanay. Sigaw ng matanda sa tuwa. Ang hindi mabilang na king at emperor level na Black Windian Ghosts ay sumisingil patungo sa isang tiyak na punto sa array. Boom! Isang Black Windian Ghost ang agad na naitaboy at napatay. Woo! Ang pangalawang Black Windian Ghost ay sumugod at nagsimulang kumagat dito. Boom! Ang Black Windian Ghost na ito ay pinatay din ng puwersang nagtataboy. Pangatlo. Pang-apat. Pinagmasdan ni Old Ying ang eksenang ito nang may pagkabigla. Tumindig ang kanyang mga balahibo, at likas siyang umatras ng ilang hakbang. Mahusay. Tinutulungan nila tayong masira ang array. Kumikislap ang mga mata ni Jing Kai habang siya ay bumulalas. Mukhang gusto ng mga Black Windian Ghost na ito na makuha natin ang kayamanan. Hinaplos ng may balbas na matanda ang kanyang balbas at tumawa. Si Wu Yu ay may maputlang mukha at nagluwa ng isang subo ng dugo bago bumagsak sa lupa. Ang kanyang kamalayan ay ganap na sumanib sa hanay, at ito ang parehong punto kung saan umaatake ang Black Windian Ghosts. Ho! Isang bahagyang crack ang lumitaw sa golden white array. Boom! Muling yumanig ang buong bulwagan. Whoosh! Boom! Isang makapal na ambon na kasing itim ng tinta ang bumalot sa berdeng tansong haligi at umagos sa kalangitan, at nagsimulang kumalat ang isang nakakatakot na aura. Sa sandaling ito, ang bulwagan ay tila naging impyerno. Isang masama at malamig na aura ang dahilan kung bakit hindi makahinga ang lahat. Whoosh! Ang bola ng itim na ambon na ito ay naging ulo ng isang mabangis na halimaw at nilamon ang katawan ni Wu Yu. Ano ang nangyayari? Bakit ang siyam na kulay na liwanag ay biglang naging nakakatakot na ambon? Si Senior Wu Yu ay kinain ng ambon na iyon. Gaano man sila katanga, ang takot sa kanilang mga puso ay biglang nagising ng malakas at nakakatakot na aura na ito. Old Ying, tumakbo ka. Agad na nag-message si Zhao Fang. Ho! Matapos mawala ang katawan ni Wu Yu, lumaki ang umuusbong na ulo at umaksyon patungo sa grupo ng mga tao. Isang malakas na puwersa ng pagsipsap ang nagmula sa bibig ng Black Mist Monster. Arg! Tulungan mo ako. Ang batang emperor mula sa grupo ni Lei Tong ay labis na naapektuhan ng lugar na ito at agad na sinipsip sa itim na ambon. Agad na gumamit sina Zhao Feng at Old Ying ng mga lihim na diskarte para mapabilis ang kanilang bilis at sila ang unang nawala sa daan. Bago umalis si Old Ying, kinaladkad din niya si Jing Kai. Noon lang nag-react ang iba at nagsimulang tumakbo palayo. Arg! Ano yan? Isang quasi-sacred lord mula sa grupo ng matandang may balbas ang sinipsip sa itim na ambon. Dragon! Dragon Jade! Nanginginig siya at ginamit ang array sa loob ng Dragon Jade, at nagsimulang kumalat ang isang layer ng liwanag. Whoosh! Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay kinain ng umuungol na ulo ng hayop bago siya nakapag-teleport palayo. Boom! Ang ulo ng hayop na gawa sa itim na ambon ay naging ilang bola ng itim na ambon, naging mas maliliit na ulo, at hinabol ang lahat ng nagtangkang tumakas. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Lightning Wing Spatial Flash para tumakas at siniyasat ang sitwasyon sa likod gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang mga taong kinain ng ulo ng hayop ay pumasok sa hanay sa pamamagitan ng maliit na bitek. Nagulat si Zhao Fang. Anong uri ng pamamaraan ito? Ano ang maaaring magpaliit sa isang tao sa laki ng isang bitek? Hindi maganda. Napagtanto ni Zhao Fang na papunta sa kanyang direksyon ang isa sa mga ulo ng itim na ambon. Whoosh!
Hindi na siniyasat ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari sa likod niya. Nakatuon siya sa paggamit ng kanyang Lightning Wings Spatial Flash para tumakas. Whoosh! Sa sandaling nakatakas si Zhao Feng sa kuweba, naramdaman niyang nawala ang panganib. Ang Black Wind Canyon Forbidden Ground ay nanginginig pa rin. Mukhang ang mga bola ng itim na ambon ay hindi pa maaaring lumitaw sa labas. Hulaan ni Zhao Feng. Zhao Feng, umalis na tayo sa lugar na ito ng mabilis. Baka mailigtas natin si Jinkai. Tiningnan ng Old Ying ang nahimatay na si Jinkai na may pag-aalala. Kung tutuusin, miyembro pa rin siya ng team ng Ninth Prince. Ang Ninth Prince ay mayroon lamang 7 tao, kaya hindi nila kayang mawala ang sinuman. Sa sandaling ito, ang itim na hangin sa Black Wind Canyon Forbidden Ground ay nagtitipon at nagiging mas magulo, na para bang babalik ito sa dating lakas. Sige. Ang ripple ng gininto ang liwanag na nagmumula sa kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang lumabo. Ang sinumang maaaring nakatakas ay mayroon na. Naging mahinahon muli ang lupa. Gayunpaman, bago nila ito nagawang makalayo, isang pader ang sumabog, at isang bagyo na dulot ng pagkawasak ng isang little world ay dumaan sa bawat direksyon, at isang itim na bug zone ng hangin ang umihip mula sa ilalim ng lupa. Woo! Ang itim na bug zone ng hangin na ito ay naging isang malaking Black Wind Yin Ghost at tumalon patungo kay Zhao Feng. Hindi maganda, gumuho ang Little World. Ang Black Wind Yin Ghost na ito ay nabuo mula sa Sacred Lord Intent, na naging masama. Ang nag-iisang mata ni Old Ying ay tumingin sa layunin na hindi pa ganap na nag-transform sa isang Black Wind Yin Ghost, at ito ay nagradiated ng isang malakas na surge ng yin at nakamamatay na kapangyarihan ng soul.